Tamarain Channel. Today's episode, we are here in Coral Beach for the National Migrant Workers Day and at the same time, Araw ng Kalayaan celebration. And before anything else, maraming salamat po sa Migrant Workers Office headed by Labor Attaché Mr. Adam Imusa and OWA Lebanon na siyang nag-organisa nitong makasaysayang selebrasyon as a tribute sa ating mga OFWs dito sa Lebanon. Kita naman natin mismo ang ating MWO Labor Attaché ang siyang punong abala sa pag-istima ng mga bisita. So guys, samahan nyo kami dahil pihadong masaya ito at malamang puno ng mga sorpresa. And as you guys can see, isang napakagarbong bulwagan ang siyang bumulaga sa atin. At ang mga nakapustura nating mga kapwa OFWs na tansyan natin ay nasa mahigit 200 ang bilang. Sila po ay kabilang sa mga iba't ibang Filipino community groups na nakatakdang manumpa to renew their voluntary commitments sa ating embahada, MWO at OWA as leaders and as members of their respective groups. Bagamat iilan lamang ang nakasuot ng ating ipinagmamalaking Filipiniana dress na may traditional at modern touch para sa mga binibini at barong Tagalog naman para sa mga Ginoo, still ang ating pambansang kasuotan stands out for they are considered as the symbols of our Pinoy pride that represents our culture, heritage, and national identity. At dahil dyan, huli ng ating matang mapagmatsyag na may mga naka-modern Filipiniana attire at may nakabarong Tagalog na mga local hire personals, mostly from the Migrant Workers Office. Nakaka-proud makita na ang ating national costumes are being worn by other nationalities, especially when it suits them perfectly. Thank you ladies and gentlemen for such a humble gesture. Samantalang ang pagbibigay-pugay na ito sa atin ng mga tinaguriang buhay na bayani ng tahanan nating mga OFWs, ang Department of Migrant Workers or DMW sa ngalan ng kanilang kinatawang opisina dito, ang Migrant Workers, katawang ang OWA Lebanon at ang presensya ng bagong CDA ng PE Beirut, 10 ng mga kawani nito ay tunay na nakakataba ng puso. This year, we proudly celebrate the theme OFW at 30, Bayan, Bayani, Bayanihan, and for the Philippine Independence Day, Kalayaan, Kinabukasan, Kasaysayan. Today is a tribute to all our modern-day heroes, our overseas Filipino workers, and to our beloved country's journey toward freedom and national pride. To formally open our program, may we request everyone to please rise for the singing of the national anthems of the Philippines and Lebanon. And leading by example, ang napakakisig sa suot itong barong Tagalog, our MWO Labor Attaché Mr. Adam A. Musa with a dignified aura welcomes everyone at nagpapasalamat sa lahat ng mga dumalo. To everyone who are here, thank you for joining us. At dahil marahil karamihan ay nagsitanda na bilang OFWs dito sa Lebanon, minabuti ng ating Labor Attaché na magbalik tanaw to refresh our memory. Ito ay patungkol sa kung ano ang dahilan at kung bakit nagkaroon ng National Migrant Workers Day. Today is a significant day for all of us. 30 years ago, a law was passed that would promote the rights and welfare of overseas Filipino workers as an offshoot of an incident in one of the Asian countries where one overseas Filipino worker, a domestic worker, died because of a certain incident. And because of that, it was an eye-opener for everyone. The legislature passed Republic Act 8042 or the Overseas Filipino Workers Act of 1995. The purpose being to provide ample protection to our overseas Filipino workers. At sa pagpapatuloy ng kanyang talumpati, iginiit na ang ginawang ito ng ating gobyerno is not to encourage us to work abroad, kundi para sa ating kapakanan. While it is not the policy of our government to promote overseas employment as a means for national growth and development. At hindi na nagpatumpik-tumpik, buong puso nitong ipinagmamalaki na ang kanilang tanggapan ay tumugon sa lahat ng mga kababayan nating nahingi ng tulong. Yes guys, mula po nang isinilang ang Department of Migrant Workers or DMW, ang assistance to nationals para sa atin ng mga OFWs ay nasa pangangalaga na po ng kanilang kinatawang opisina ang tanggapan ng Migrant Workers Office or MWO. Para tumulong sa inyo and to do whatever it takes to give protection and provide services. So ang message namin sa araw na ito, kami ay masaya, nandito kayo, pagdiwang natin ang araw na ito, dapat
pagmalaki natin ang magawang Pilipino, huwag tayong magsiraan, magtulungan tayo, at ipagdiwang natin ang 30th anniversary of commemoration ng Migrant Workers Day at ang ating 127th Philippine Independence Day. Samantalang sa pamamagitan naman ng mga video messages na ipaabot ni na DMW Secretary Hans Leo Kakdak at OWA Administrator Patricia Yvonne Kaunan ang kanilang pasasalamat sa naging kontribusyon nating mga overseas Filipino workers sa kaunlaran ng ating bayang Pilipinas. We continue to honor and recognize your invaluable contributions and sacrifices, all for the betterment of the lives of your families left behind, and also for your contribution to the socio-economic transformation of our bagong Pilipinas. May the celebration of this 30th Migrant Workers Day bring forth renewed vigor in our collective action to uphold the rights and welfare of our OFWs, our bagong bayani ng mundo sa ating bagong Pilipinas. To express our heartfelt gratitude to all OFWs. You're not just workers, you're builders of this nation, ambassador of our culture, and embodiment of the Filipino spirit. Maligayang Migrant Workers Day po sa inyong lahat. Ang araw na ito ay para sa inyo. Ito naman ang unang pagkakataon na ating makilala ang bagong Charge d'Affaires ng ating embahada na malugod na ipinakilala ni Vice Consul Mark Joshua Ponce. Samahan niyo po akong kilalanin at salubungin ang ating bagong Deputy Chief of Mission, si Ginoong Marlo Aguilar Miranda, Chief of Mission Class 2. Ang inyong mga ambag dito sa Lebanon ay bahagi ng kasaysayan iyan. Patunay ng tibay, galing at dagal ng Pilipino saan man sa mundo. Mahalaga ang papel ninyo sa papatatag ng ugnayan ng Pilipinas at Lebanon. Sa inyong sipag, malasakit at pagmamahal sa bayan, pinakikita ninyo sa buong mundo. Mula sa puso ng Embahada ng Pilipinas, sa puso kami nagpapasalamat, pinagmamalaki namin kayo. Narito kami para sa inyo at katungkulan namin bilang mga kawani ng pamahalaan ang ipaglaban ng inyong kapakanan, buhay at interes. Mabuhay ang mga gawang Pilipino, mabuhay ang Pilipinas. Gutom na ba kayo? Matapos tayong busugin ng mga overwhelming messages, well, it's about time to dive into the sumptuous foods prepared today. Typical sa ating mga Pinoy na kung may okasyon, may handaan. And look around, dala-dala natin ang kaugaliang ito saan mang sulok ng mundo tayo naroroon. So let's enjoy these foods while it's free. So yun guys, tumigil ng saglit ng programa dahil ito nga at nagkainan ng aking mga kababayan na invited today. So today is the 30th Migrant Workers Day and the 127th commemoration of our Independence Day. So dalawa yung celebration and I think more than like 200 of our kababayans are here. So pagpapatuloy ng programa, isang kapwa natin OFW ang pinarangalan dahil sa kanyang mahigit 40 taong paninilbihan sa iisang employer. Tunay nga namang huwaran ang dedikasyon, sipag at tiyaga ng ating kababayang si Ginang Zenaida Makayanan. Sa pagiging OFW, natulungan niya ang kanyang pamilya at mga kapamilya na mas mapabuti ang pamumuhay. Congratulations po! Thank you sa lahat. Thank you. Thank you so much. The certificate of recognition is presented to Miss Zenaida C. Makayanan for her exceptional dedication, resilience, and long-standing service as the oldest Filipino worker in Lebanon. Guys, mukhang tama ang ating sapantaha na maraming nakahandang sorpresa. At heto na nga ang tinaguriang Baab na Boys ng MWO, a local hired gentlemen. Showing us today their Dabki dance, a popular Arab folk dance, which is a lively dance typically performed during weddings. This involves line dancers, often holding hands or shoulders, who moves in a rhythmic, repetitive pattern, including stomping and jumping.
continue the fun and excitement. Isang Lebanese singer na bisita naman ang nagpataas ng energy ng lahat. Bagamat there is a communication barrier on his music, it did not hinder our kababayans to show their moves and grooves. Ano ba namang minsan tayo naman ang mag-adjust. Makabagdamdami naman ang birit ng ating kababayan sa isang worship song. May awa ang Diyos. Thank you. Hindi naman nagpahuli ang Tris Maria sa kanilang pandango sa ilaw, one of our folk dances na walang ilaw for security purposes. Mas naging exciting naman ang mga sumunod na kaganapan gawa ng mga umuulan na sako-sakong bigas at cash prizes sa mga paraffle draws na umabot sa $300 ang grand prize. Congratulations sa lahat ng mga nanalo and better luck next time sa mga hindi mapapalad na nagwagi ng alinman sa mga papremyo. Wow, congratulations! May matutuwa dyan, ma'am. And of course, we have the grand prize, $300! Congratulations! Nanalo kayo ng $300 from CPA Marlo Inananda. Thank you po sa na-receive kong grand prize. At sa pangwakas na mensahe naman ng ating welfare officer, Mrs. Wendolyn Marquez, she highlighted the role of the newly inducted Filipino community leaders maging sa mga miyembro nito. Salamat for making the celebration of the 30th anniversary of Migrant Workers Day meaningful and enjoyable. We are confident that the newly installed officers give their best to inspire everyone and be a pride both of our nation and our host country, the Republic of Lebanon. As we close this activity, let us try to reflect the significance of three important words that wrap up our celebration today. Bayan, bayani, bayanihan. Mabuhay.